Dahil kinupkup si Amira ng ina ng nobyo niyang si Vincent. Pakiramdam niya ay kailangan niyang tumanaw palagi ng utang na loob. Si Vincent din ang dahilan kung bakit siya nakapag-aral sa kolehiyo. Gayunpaman, habang tumatagal, gusto na niyang makawala sa kadena ng makasariling pag-ibig ng binata. Paano siya makakawala kung hindi siya pahihintulutan? May paraan pa ba para makatakas siya sa buhay na kinokontrol ng ibang tao? Ito ang pagpapatuloy ng kwento ni Amira. Sa bahaging ito, ating malalaman kung ano ang kaya niyang gawin para lang makamtan ang kalayaan. Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kanyang kwento. Nakakagulat ka naman, Amira. Teka, naggupit ka ng bangs? Tanong ng kanyang katrabaho at kasambahay din na si Menchie. Tumango-tango siya at bahagyang kinapa ang bangs. Bagay ba? Tumango naman ito. Kahit ano namang hairstyle, maganda ka pa rin. Kaya lang, mas maganda kung wala. Natatakpan kasi ang mukha mo. Ang ganda-ganda pa naman ang mukha mo. Para tuloy nakatago. Bakit ba kasi ang kapal? Dapat kaunti lang. Tipid na lang siyang napangiti. Hindi niya rin naman ginustong magbangs. Wala lang talagang choice si Amira kundi ayusin. Nag-away kasi sila kahapon ng boyfriend niyang si Vincent. Pinagdiskitahan ng buhok niya dahil nagsiselos na naman ng walang dahilan. Mabuti na nga lang at naagapan niya. Hanggang sa mga sandaling yon, hindi siya makapaniwalang pati ang buhok niya papakialaman pa ni Vincent. Ngunit sa bagay, bakit pa siya nagtataka? Ilang beses na siya nitong napagbuhatan ng kamay. Gusto nito na itago niya ang mukha sa lahat, na para bang kayang tabunan ng pangit na buhok ang ganda ni Amira. Ano yan? May pasaka na naman? Sinaktan ka na naman ng sigbin mong boyfriend? Tanong ni Menchie nang makita nito ang braso niya. Bahagyan niyang iniwas ang sarili. Wala, napatama lang ako sa pader sa bahay. Napatama kasi tinula ka na naman. Ngumuso na lang siya. Hindi naman kasi lihim sa mga ito ang ginagawa ng boyfriend niya. Bakit kasi hindi mo pa hiwalayan? Dito ka na nagtatrabaho. Huwag ka nang umuwi ng weekend, sabi pa ni Menchie. Agad na umiling si Amira. Alam mo namang hindi pwede. Gusto ko pa rin makita si inay. Siya pa rin ang nagbalaki sa akin. May sakit din siya at kahit anong gamutan, mas lumalala pa. Ayokong dumating ang araw na wala ako sa tabi niya kapag nawala siya. Saka si Vincent. Paano ko siya hihiwalayan kung ganun siya? Sinubukan ko naman, 'di ba? Pero nauuwi kami sa pisikalan. Sinubukan ko rin na hindi umuwi ng weekend sa amin. Nakita mo naman, 'di ba? Sumugod siya rito tapos nanggugulo sa mga bantay sa labas. Nakakahiya. Mabuti at walang mga amo natin nung sandaling yon. Napabuntong hininga na lang si Menchie. Simula nang ikwento mo sa amin ang buhay mo, hindi ka rin namin masisisi. Sa kanila ka lang nakaramdam ng tahanan. Kaso, yung si Vincent na yun ang problema. Biruin mo. 13 ka pa lang, ginawa ka niyang girlfriend. Ilang taon siya nun? 16? 17? Minor din pero kumpara sa'yo, mas may isip naman siya, no? Sabi mo pa, pinilit ka sa unang beses na may nangyari sa inyo. Mali yun eh. Maling-mali. Yun ngang mag-asawa kapag tumanggi ang misis at namilit si mister, pwedeng magdemanda. Yung sa ginawa pa kaya ni Vincent sa'yo? Hindi mo pa siguro naiintindihan nung panahon na yon. Pero inagawan ka niya ng kabataan. Hindi na nakasagot si Amira. Tama naman kasi si Menchie. Na-realize niya rin yon sa kanyang sarili. Nang tumanda na siya, marami siyang napagtanto sa mga maling ginawa sa kanya noon ni Vincent. Pero dahil sa utang na loob at takot, pilit niya palaging isinasantabi. Sana maging matapang ka ng iwan ng mga yan. Pinag-aral ka, binihisan ka, pinakain. Pero kung ganyan lang din, mawalan ka ng pakialam. Maging kasing sama ka na lang din ni Vincent. Sambit pa ni Menchie. Napalunok si Amira. Hindi ko naman kaya yon. Siguro kung sasama sa akin si inay, baka magkaroon ako ng lakas ng loob na umalis. Pero alam kong hindi, at sa bandang huli, si Vincent pa rin ang pipiliin niya, kaya mananatili pa rin ako. Okay naman si Vincent kahit paano, wag lang talagang tatamaan ng selos.
Napailing si Menchi. Ay nako, ewan ko sa'yo. Sana kapag inumpog ka ulit ng boyfriend mo, magising ka na sa pagiging martir mo. Maghanap ka ng iba. Ay sayang ka, inuubos lang ni Vincent ang pagkatao mo. Hindi na lang siya sumagot. Kung pwede nga lang na maghanap na lang ng iba, nagawa niya na. Pero sino naman ang papatol? Simula nang malaman ng lahat na sila na ni Vincent, wala nang nagtangkang lumapit sa kanya. Iniisip ng iba na laspag na si Amira. Halos magkakakilala lang naman kasi ang mga tao sa isla. Kung may nakakaunawa man sa kanya, yung mga kaibigan niya at mga open-minded na tao katulad ni Menchi at ibang kasambahay na kasama niya sa mansyon. Kaya kapag nasa mansyon si Amira, para talaga siyang nakakahinga ng maayos. Doon, malaya siya. Malayang maging masaya. Malayang makipag-usap sa kahit na sino. Walang Vincent na nagbabantay sa kanya. Iniisip na mali na naman ang kinikilos niya. Nagpatuloy ang trabaho sa mansyon. Mas naging masipag siya at mas naging okay ang pakiramdam niya. Gaya din ng bilin sa kanya ni Inay Norma, sinisigurado niyang may ipon siya. Siguro dahil hindi niya na rin talaga alam kung ano ang mangyayari. Hindi naman pwedeng habang buhay maging katulong lang siya sa mga Montenegro. Sayang naman ang mga pinag-aralan ni Amira. Muling dumating ang weekend. Maaga pa lang ay gising na si Amira. Maingat niyang hinahalo ang nilulutong lugaw. May isa pang kawali sa kabilang bahagi ng kalan para sa salmon. Uuwi siya ng bahay mamayang hapon at pinayagan naman siya ng mayordoma na kunin ang mga yon. Lalo pa at magre-restock ulit ang mga ito ng supply sa kusina. Bandang tanghali, nakauwi na si Amira. Naabutan niya si Inay Norma na nagpapahinga sa sala. Nakangiti agad ito nang makita siya. Amira! Lumapit siya at niyakap ito. Kumusta po? May dala po akong lugaw at salmon. Kumain po kayo ng marami. Hinaplos nito ang mukha niya. Okay lang naman ako rito. Si Vincent kasama ng mga dati niyang barkada. Sabi ko nga na maghanap ng trabaho. Ayaw maghanap kasi mapapalayo na naman daw dito. Sinabi ko na nga na tuwing weekend ka lang nauwi. Sayang naman. Wala naman siyang ibang ginagawa rito kung hindi samahan ako. Makipag-inuman sa mga tropa niya. Nauubos na rin ang ipon niya. Malungkot na lang na napangiti si Amira. Gusto niyang intindihin si Vincent. Pero hindi naman kasi ito dating ganoon. Simula nang magtrabaho ito sa Maynila at mapalayo sa kanya, medyo nag-iba na talaga ang ugali. Bumalik ang ngiti ni Inay Norma. Pero hayaan mo na. Masaya na ako ngayong nandito ka. Napangiti ulit si Amira. May dala po akong pagkain. Kumain na po tayo. At sa loob ng ilang minuto, naging magaan ang usapan habang kumakain. Hanggang sa marinig nila ang pagbukas ng pinto. Pareho silang napalingon. Si Vincent kagagaling lamang sa labas. May hawak itong plastic ng mga binili. Nakauwi ka na pala, Amira. Sambit ni Vincent. Naramdaman agad ni Amira ang bahagyang paninigas ng kanyang balikat. Sa ganoong reaksyon, batid niya sa kanyang sarili na hindi na talaga pagmamahal ang nararamdaman niya. Wala nang saya o kahit anong pananabik. Kumusta sa mansyon? Tanong pa nito at binaba ang mga binili. Maraming lalaki ron. May nalandi ka na ba? Vincent, ano ba? Kauuwi lang ni Amira. Ganyan ka na naman. Wala namang ginagawang masama si Amira. Saway ni Inay Norma sa sarili nitong anak. Nagtrabaho na ako roon. Bawal ang mag-asawa. Magkarelasyon sa mansyon. Kaya wala ka dapat ipag-alala. Napailing si Vincent. Alam mo, Nay, kung may gusto, may paraan. Pwedeng lumandi ng palihim doon. Hindi na napigilang magsalita ni Amira. Kung ano-ano na naman ang iniisip mo. Nandun ako para magtrabaho at hindi lumandi. Mga kasambahay ang kasama ko at mga amo kong mga matatanda na halos hindi ko rin naman nakakausap. Kung iniisip mo yung mga bantay sa Montenegro, hindi ko nga alam ang mga pangalan nila. Hindi ko inaalam kasi wala akong interes. Kaya sana, panatagin mo ang isip mo. Kasi lahat naman ang hinala mo, wala namang katotohanan. Napabuntong hininga si Vincent. Parang hindi pa rin kumbinsido. Kahit na, at panatagin. Paano ko pananatagin ang isip ko kung gusto mo nang makipaghiwalay sa akin? Napatingin siya rito. Hindi niya maitatanggi yun.
Narinig nito na sinabi niya kay Inay Norma na gusto niya nang kumalas sa relasyon nila. Nagalit ito sa kanya at ayaw pumayag. Himala nga lang na pumayag pa rin ito na magtrabaho siya. Sige, paano ko pananatagin ang isip ko kung ganyan ang nararamdaman mo? Biglang nangilid ang mga luha ni Vincent. Hindi na tuloy siya makatingin. Kahit sa ina nito, hindi na siya makasulyap. Doon siya nahihiya kapag napapaiyak niya ng ganoon sa Vincent. Ramdam niya naman kasi na mahal siya nito sa paraang alam nito. Subalit paano matatawag na pagmamahal kung nasasakal siya sa kanilang pagsasama? Kung sinasaktan siya nito kapag hindi naging rasyonal mag-isip. Ako ang nagpaaral sa'yo. Binigay ko sa'yo lahat. Tapos gusto mo lang akong iwan. Puno ng hinanakit na sambit ni Vincent. Hinawakan ni Inay Norma ang kamay niya. Parang sinasabing huwag na lang siyang sumagot. Kapag sumagot siya, alam na nila ang mangyayari. Baka mauwi na naman sa pisikalan ng lahat. Subalit sa totoo lang, pagod na siya sa lahat ng panunumbat ni Vincent. Huwag ka na lang lalandiron. Huwag mo akong ipagpalit. Huwag mo akong iwan. Magiging okay tayo. Huling sambit ni Vincent bago pumasok sa kwarto nito. Napapikit na lang ulit si Amira. Hinaplos ni Inay Norma ang kanyang likod. Pasensya ka na sa anak ko. Pasensya na talaga. Nang sumapit ang Lunes, bumalik siya sa mansyon. At tulad ng dati, pagkapasok pa lang niya sa bakuran, nakahinga siya ng maluwag. Salamat, wala na ulit si Vincent. Usal ni Amira habang naglalakad sa mansyon. Minsan, naiisip niya kung masama ba siyang tao dahil sa pakiramdam niyang yon. Ngunit hindi niya mapigilan. Kasi nandun talaga ang ginhawa sa lugar na wala si Vincent. Kinabukasan, maaga silang pinatawag ng mayordoma. Lahat ng staff ay nakahanay sa maliit na function room. Naroon ang mga tagalinis, mga hardinero at mga kasambahay. Nakatayo sa harapan nila si Aling Teresa, ang mayordoma ng mansyon ng mga Montenegro. Mahigpit ngunit mabait. Isa ito sa mga unang taong nagpagaan ng loob ni Amira noong bagong salta pa lamang siya. Kailangan nating maging maingat sa susunod na mga linggo, sambit ni Aling Teresa. Darating si Sir Rafael, magtatagal siya rito. Narinig niya na naman ang pangalang yon kay Inay Norma noon. Gayunpaman ang huling kita niya rito noong bata pa siya at nasa Azure Crest sila. Bihirang-bihira raw umuwi ang mga batang Montenegro. Mas madalas sa Maynila o sa ibang bansa. Kasama rin niya ang kanyang fiancé, imporma ni Aling Teresa. Magbabakasyon sila rito. Baka magtagal kaya hindi na lang mga don at donya ang ating pagsisilbihan. Kaya gusto kong malinaw, walang chismisan. Napatingin agad si Teresa sa hanay nilang mga kasambahay. Natawa tuloy ang ilan. Alam naman ng lahat na sila ang pinakachismosa at kasama na roon si Amira. Hindi naman talaga siya chismosa. Sadyang natutuwa lang siya kasama si Menchie at ang iba pa. Pakiramdam ni Amira, malaya talaga siya. Naroong magbibiruan pa sila ng kung ano-anong nakakaeskandalo. Kaya sa lahat, madalas silang masaway ni Aling Teresa. Tumawa si Menchie. Itong si Aling Teresa, chismisan lang kami agad. Nagkukwentuhan lang naman kami. Napairap si Aling Teresa. Tigilan nyo yung mga kwentuhan yung walang kwenta. Sinasabi ko talaga sa inyo, pakitahin ang mga bibig ninyo kung hindi nyo mapigilan. Kahit anong buhay, pinapakialaman ninyo. Kayo talaga, pasalamat at mabait ako na palagi ko kayong pinapalagpas. Tinawanan ulit silang hilera ng mga kasambahay. Pinapagalitan man, napapangiti na lang si Amira. Kapag nandoon siya sa mansyon, napapalabas niya talaga ang pagiging kwela, masayahin at parang walang iniisip na problemang Amira. Walang pagiging pabaya, patuloy pa ni Aling Teresa. At higit sa lahat, maging magalang tayo. Medyo masungit yung si Rafael. Mabait pero mas madalas na bugnutin. Kaya medyo tatansyahin ninyo na lang ang ugali. Tumango si Amira. Hindi naman yun mahirap. Pagsapit ng hapon, nagsimula ang kaunting paghahanda. Mas inayos nila ang mga bulaklak. Naglinis din sila ng maigi sa sala pati sa mga silid. Bandang hapon, narinig nila ang pagbukas ng main gate.
Agad na palingon ang ilang staff. May mga sasakyang pumapasok, mga mamahalin at makikintab. "Lumabas na kayo at humilera rito," utos agad ni Aling Teresa. Ginawa naman agad nila yon. Tumigil ang unang sasakyan sa harap ng mansyon. Pagkabukas ng pinto, unang bumaba ang isang babae. At kahit babae rin siya, hindi niya napigilang mamangha. "Siya ba ang fiancé ni Sir Rafael? Ang ganda," bulong niya kay Menchie. Mahinang tumawa si Menchie. "Maganda ka rin naman kapag nabihisan, mukha kang diwata." Natawa na lang din siya. Kaya gustong-gusto niyang kasama ang mga ito. Palagi siyang pinupuri. Noon, hindi niya iniisip na sobrang ganda niya. Pero kapag ibang tao na talaga ang nagsasabi, naniniwala na si Amira na magandang maganda talaga siya. Napatingin ulit siya kay Cassandra. Matangkad, elegante at napakaganda. Parang modelong lumabas sa magazine. Magandang buhok, maayos ang postura at halatang sanay na sanay sa mamahaling buhay. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas nang bumaba ang isa pang tao. At doon siya tuluyang natigilan. Si Rafael Montenegro. Bigla niyang naalala ang batang lalaking tumulong sa kanya. Maraming taon na ang nakalipas. Ngunit hindi na ito bata ngayon. Mas matangkad, mas matipuno at mukhang seryoso. Napakurap si Amira. Siniko siya ni Menchie. "Hoy, si Sir Rafael yan, hindi si Adonis na bumaba. Yung laway mo, mare." Bahagya niyang kinurot ang tagiliran nito. Pigil na pigil ang tawa ni Menchie. Pero si Amira napailing na lang. Hindi dapat siya inaasar ng ganoon. Nakakahiya sa amo nilang si Rafael at sa fiancé nitong si Cassandra. Ngumiti si Aling Teresa. "Welcome home, Sir Rafael." Tumango ang binata at bahagyang napangiti. Pagkatapos ay lumingon sa paligid at sa isang maikling sandali, nagtama ang mga mata nila. Nanlaki agad ang mga mata ni Amira. Mabilis siyang napayuko. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Natatakot siya na baka nahuli siyang nakatingin kanina. Naramdaman niyang uminit ang kanyang pisngi. At nang muli siyang tumingin pagkaraan ng ilang segundo, abala na itong kausap ang fiancé nito. Tahimik siyang napabuntong hininga. Magandang lalaki, magandang babae. Parang mga taong galing sa ibang mundo. "Namumula ka, mare?" Pabulong na saad ni Menchie. "Mare, alam ko nakakalaglag panty ang si Sir Rafael. Pero wag kang kiligin dyan." Hinawakan niya ang bangs na para bang sapat yun para matakpan ang namumula niyang mukha. Nahihiya siyang namumula siya ng ganoon. Para siyang teenager na biglang nagkaroon ng crush na artista. "Menchie, mukha kasi silang artista." Bulong niya rin dito. Tumango-tango si Menchie. "Tama ka, mare. Medyo old-fashioned," komento ni Cassandra habang pinagmamasdan ang engranding hagdanan sa gitna. Tahimik lang si Amira habang hawak ang isa sa mga maleta. Hindi siya dapat nakikinig, ngunit nasa iisang lugar lamang sila kaya malinaw niyang naririnig ang usapan. Bahagyang ngumiti si Rafael. "Because it's old. Isa ito sa mga unang properties na binili ng lolo ko. Maraming memories ang pamilya namin dito. Kaya ayaw itong ibenta ni Dad." Tumango si Cassandra. May sentimental value naman pala. Ancestral house. Napaisip si Amira. May kakaibang pakiramdam siyang nararamdaman sa paraan ng pagsasalita ni Rafael. Ang lalim ng boses na para siyang hinihila papunta rito. "Magpahinga ka muna," sambit ni Rafael. Napatingin si Cassandra sa binata. "Gusto ko nagang magpahinga." Tumango si Rafael. "Wala naman tayong kailangan gawin ngayon. Bukas na siguro tayo mag-usap. Pwede na rin mamaya." Tumango din si Cassandra. "Thank you." Tahimik na pinagmasdan ni Amira ang dalawa. Pagkatapos ay umakyat na si Cassandra sa ikalawang palapag kasama ang isang kasambahay. "Sir Rafael!" Napalingon si Amira nang marinig ang boses ng secretary ni Rafael. Nasa sala na ngayon si Rafael kasama ang lalaking may hawak na tablet. "Nakaayos na po ang schedule niyo para bukas. Kailangan din po nating tingnan ang hotel operations." Tahimik siyang naglakad habang bitbit ang maleta. Hindi naman niya intensyon na makinig pa. May trabaho rin siya na kailangang tapusin. Ngunit habang dumaraan siya sa hagdanan, hindi niya maiwasang marinig ang ilang piraso ng usapan.
Bahagya siyang napapangiti sa seryosong mukha ni Rafael habang nagtatrabaho. Pero bigla niyang inalis ang ngiting yun. Wala naman siyang alam sa buhay ng mga mayayaman. At wala rin naman silang pagkakapareho. Mas mabuti nang magtrabaho na siya. Nagpatuloy siya sa pag-akyat ng hagdan. Ngunit sa kasamaang palad, dumulas ang hawak niya sa maleta. Ay! Nanlaki agad ang mga mata niya at agad niyang sinubukang habulin yon. Ay! Anak ng tokwa! Bulalas niya. Inay ko po! Lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Sa halip na mahawakan ang maleta, tila siya pa ang nahila nito. Bumagsak siya sa malaking maleta at napaupo. Amira! Narinig niya ang sigaw ni Aling Teresa. Ngunit huli na. Pakiramdam niya'y lumulutang siya habang pababa ng pababa sa hagdan. Diyos ko, mapapahiya na naman ako. Yun agad ang unang pumasok sa isip niya. Hindi ang sakit, posibleng pagkabali, kundi ang kahihiyan. Tuluyan siyang napunta sa ibaba. Unang pagkikita nila ni Rafael noong bata pa sila, natisod siya. At ngayon naman, ganoon ang sinapit niya. Bakit kasi sobrang lampa ni Amira? Sorry, sinubukan niyang tumayo. Ngunit natakid siya sa handle ng maleta. Ay, muli siyang nawala ng balanse. At sa pagkakataong yon, sumubsob siya sa kung anumang nasa harapan niya. Mainit, medyo matigas na malambot, pero hindi naman sahig. Natigilan si Amira. At nang mapagtanto niya kung saan siya bumagsak, halos tumigil ang mundo niya. Amira! Agad siyang hinila ng mayordoma. Bakit ka nakaluhod sa ni Sir Rafael? Ilayo mo yung mukha mo. Nakakahiya. Tumayo ka dyan. Parang gusto ni Amira na maglaho sa mismong sandaling yon. Namumula ang buong mukha niya at pakiramdam niya ay gusto na niyang maghukay ng lupa at doon na lamang manirahan habang buhay. Agad siyang tumayo. Halos hindi matingnan si Rafael. Sorry po talaga. Paulit-ulit siyang yumuko. Hindi ko po sinasadyang mapasubsob sa nyo, sa... Hindi niya magawang tapusin ang pag-ungusap. Lalo naman siyang namula. Bahagyang humawak si Rafael sa zipper ng pantalon nito. Parang nahihirapang iproseso ang mga nangyari. Alam ko, hindi mo sinasadya. Paulit-ulit siyang yumuko. Sir, okay lang po kayo? Tanong ng secretary nito. Sumagot naman si Rafael. Yes, I'm okay. Mabilis niyang pinulot ang maleta. Halos madapa ulit siya sa bigat. Sorry po talaga. Hindi niya alam kung pang-ilang sorry niya na yon. Baka umabot na ng 100. Ngunit wala na siyang maisip na iba pang sasabihin. Mag-ingat ka kasi, saway ni Aling Teresa. Napayuko siya. Sir Rafael, pasensya na ho. Bago lang po kasi siya rito. Medyo hindi talaga maingat kumilos, paliwanag ni Aling Teresa. Napapikit si Amira. Talagang lampas siya minsan. At sa lahat ng tao sa mansyon, mukhang si Rafael Montenegro pa talaga ang pinakitaan niya ng kalampahan. Habang nagpatuloy ang usapan ni Rafael at ng sekretary nitong si Andres, mabilis siyang umalis dala ang maleta. At habang naglalakad siya palayo, iisa lamang ang laman ng isip niya. Sana hindi ko na siya makita buong linggo. Lumipas ang ilang oras, abala si Amira sa mga gawain sa mansyon. Nakatulong siya sa paghahanda ng hapunan. Naglinis, nag-ayos at sinubukang kalimutan ang nangyari kanina. Ngunit sa tuwing maaalala niya ang insidente, kusa na lamang umiinit ang mga pisngi niya. Nakakahiya. Sobrang nakakahiya talaga. Bandang gabi, nakita niya sina Rafael at Cassandra sa dining room habang naghahapunan. Tahimik siyang nag-aayos ng mga gamit sa malayo. Hindi siya dapat nakikinig, kaya lumayo na lang siya. Takot na makita ni Aling Teresa na tsumichismis na naman siya. Mare, halika rito. Bulalas na Menchi nang nasa kwarto na sila. May hawak itong facial mask. Bibigyan kita. Naghilamos ka na ba? Tumango-tango si Amira. Oo. Napangiti ito at pinahiga siya. Halika, lagyan kita para marelax ang mukha mo. May pipino na rin ako rito. Ilagay natin sa mga mata mo. Napangiti siya ng kaunti at hinayaan si Menchi. Ganon ang mga kasama niya sa mansyon dahil siya rin siguro ang pinakabata.
Natutuwa pa nga ang mga ito dahil mukha raw siyang diwata kapag walang makeup. Mukhang manika naman kapag naayusan. Maya-maya'y lumalim na ang gabi. Malakas ang ulan, kasabay ng mga kulog at kidlat. Nang mapansin niyang nawawala ang bracelet niya, agad siyang napabangon. Nahulog tuloy ang mga pipino sa mga mata niya. Napatingin siya sa mga kasama niyang tulog na. Nanlaki ang mga mata ni Amira. Hala, yung bracelet ko, nawawala. Hindi pwedeng mawala yon. Hindi naman yon mamahalin. Luma na nga yun. Ngunit ang bracelet na yon ang isa sa iilang bagay na naiwan ng kanyang totoong ina. At ayaw niya yung mawala. Kaya kahit 2:00 na ng madaling araw, lumabas siya ng kwarto upang hanapin yon. Nasa mukha niya pa rin ang facial mask. Nakalugay ang buhok niya at may malaking headband lang. At dahil madilim ang paligid, hindi na niya inisip ang itsura niya. Nakatayo siya sa hallway nang biglang mamatay ang ilaw, kasabay ng malakas na kulog. Napapikit si Amira. Ay, naku naman. Maya-maya'y nakita niya ng bracelet niya. Mabuti naman nakita kita. Kala ko nawala na kita. Naglakad na siya pabalik sa hagdan. Napapikit na naman siya sa lakas ng kidlat. At nang muling dumilat, may nakita siyang tao sa hindi kalayuan. Nanigas si Amira. Lalo at itim na silhouette lang ang nakikita niya. Parang demonyong nakatingin sa kanya. Ah! Pero mas nagpagulat sa kanya ang sigaw ng demonyong lalaki. Ah! Mas malakas pa ang sigaw nito kesa sa kanya. Kaya tila nalunok na lang ni Amira ang sariling sigaw. Pareho silang napaatras. At nang bumalik ang ilaw, saka lang niya nakita kung sino ang nasa harapan niya. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi pala demonyo, kundi si Rafael. Sir? Napakurap ito ng ilang ulit. Ikaw lang pala. Anong ginagawa mo rito? Papatayin mo ako sa gulat. Umawang ang bibig ni Amira. Gusto niyang sabihin na yun din ang tingin niya rito. Akala niya nga, demonyo itong nakatayo. Sir, sorry po. Napahawak ito sa sentido at pinagmasdan ang pagmumukha niya. Anong ginagawa mo ng ganitong oras? Bakit nandito ka sa taas? Tinanggal niya ang facial mask. Sorry po talaga. Nawawala po kasi ang bracelet ko. Bigay sa akin ng nanay ko, hinanap ko lang po. Pinakita niya pang bracelet na medyo luma. Baka hindi kasi ito maniwala. Eto sir, pasensya na po talaga. Akala niya susungitan at papagalitan siya. Pero nagulat si Amira nang bahagya itong natawa. Nanlalaki ang mga matang tiningnan niya ito. Iniisip kung totoo bang napatawa niya ang masungit na si Rafael. Tumikim na lang si Rafael. Fine, at least nakita mo na bago ka maging white lady. Natawa si Amira sa sinabi nito. Sorry na sir, mukha ba akong multo? Ikaw po sir, bakit po kayo nasa labas? Gusto ko ng tubig. Pupunta ako sa kusina. Ay, umayo siya ng tayo at nauna ng maglakad. Huwag na po kayong bumaba. Ako na po ang kukuha ng tubig ninyo, sir. Ihatid ko sa kwarto nyo, saglit lang. Nang makakuha ng tubig, agad na umakyat si Amira. Nagulat siya na nasa bungad pa rin ito ng hagdan, kaya inabot niya na rito. Eto na po ang tubig ninyo, sir. Tipid itong napangiti. Thank you. Bahagya siyang nailang pero sa bandang huli ay napangiti rin. Thank you rin po, sir. Pagkatapos nun, bumalik na siya sa kwarto. Nang makahiga, napapikit na lang si Amira. Ang lakas ng tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung dahil basa ka ba o may ibang dahilan pa. Gayunpaman kung ano man ang ibang dahilan na yon, hindi pa rin pwedeng mangyari. Humahanga man siya pero dapat hanggang doon lang si Amira. Amira! Amira, halika! Tawag ni Menchi sa kanya. Lumapit naman siya kaagad. Ano ba yon? Dumikit pa ang iba nilang kasamang kasambahay. Napatingin muna si Menchi sa paligid dahil baka may kalaban. Yung sina si Rafael at Ma'am Cassandra, parang hindi ikakasal kung magturingan ano? Parang halos hindi naman nag-uusap. Saka nakita ko si Ma'am Cassandra, may pagkakataong bigla na lang umiiyak. Mukhang hindi masaya. Ngumuso ang isa pa nilang kasama. Parang hindi malulungkot. Mas inuuna pa ni si Rafael ang trabaho. Saka baka pinagkasundo lang sila. Uso kaya yun sa mga mayayaman, di ba? Saka sina Sir Emilio at Ma'am Nova, arranged marriage lang din naman sila noon. Bahagyang natigilan si Amira.
Halos araw-araw ngang wala si Rafael sa mansyon. Napapansin niyo ni Amira dahil tuwing umaga pa lang ay umaalis na ito kasama ang sekretary nito. Minsan naman, nakikita niya itong bumabalik bandang hapon o gabi na. Abala si Rafael sa Azure Crest at kung ano-ano pang trabaho na hindi niya gaanong naiintindihan. Gayunpaman, napansin din niyang madalas na sa mansyon na nagtatrabaho si Rafael kapag nakakabalik ito. Minsan ay nakikita niya itong may hawak na laptop sa library. Minsan naman ay may ka-video call sa opisina. Samantala, si Cassandra ay kadalasan niyang nakikitang mag-isa. Parang mas gustong magmuni-muni kaysa makihalubilo. "Hoy, mga babaeng to!" bulalas ni Aling Teresa. Mabilis silang tumayo isa-isa. Mga guilty na nahuli na namang nagchichismisan. "Ano na namang ang pinag-uusapan ninyo?" sermon ni Aling Teresa. "Ikaw, Menchi, pasimuno ka kahit kailan. Yang bunganga mo wala nang pinipili." Agad na nagkaila si Menchi. "Ha? Ako hindi Aling Teresa, ganyan naman kayo palagi. Ako na lang palagi ang masama. Itong si Aling Teresa, parang hindi dumaan sa pagiging chismosa. Ikaw ngang nagkalat na shibuli yung kapitbahay niyong si Aray!" Natawa na lang sila nang biglang piningot ni Aling Teresa si Menchi. Hindi na naman bago yon. Malayong magkamag-anak ang dalawa, kaya kung masagot-sagot ni Menchi ay wala talagang takot. Isang umaga, abala si Amira sa paglilinis ng malalaking bintana sa gilid ng library. Mataas ang mga yon, kaya kailangan niyang tumuntong sa maliit na hagdan. Habang nagpupunas siya ng salamin, napansin niyang may tao sa loob. Napatingin siya kay Rafael. May kausap ito sa video call at mukhang seryoso ang meeting. Hindi naman niya gustong makaistorbo, kaya ipinagpatuloy na lamang niya ang paglilinis ng tahimik. Pero maya-maya'y bahagya siyang sumilip sa loob. Napangiti siya nang makita ang kanyang amo. Bigla niyang naalala kung paano niya ito napatawa noong nakaraan. Kaso, nang mapatingin ito sa kanya, biglang napaatras si Rafael sa kinauupuan nito. "Anong?" Napakurap si Amira. Nagulat din siya sa reaksyon ng kanyang amo. "Anong nangyari?" Maging ang sekretary nito ay napalingon din. "Sir!" Lalo siyang nagtaka. Pero maya-maya'y napalitan ng pag-aalala. Nakadikit na pala ang mukha niya sa salamin. Medyo lumalabas na ang pagiging chismosa. Nang muli itong tumingin sa kanya, kumaway na lang siya at bahagyang ngumiti. "Good morning po!" Napailing si Rafael at maya-maya'y narinig niya itong tumatawa. Bahagya siyang natigilan. Namamangha na napatawan niya ito ng ganoon. Napakurap si Amira. Hindi niya alam kung bakit, pero natutuwa siyang makita itong tumatawa. Mas mukhang tao kasi ito kapag ganoon. Masaya rin sa pakiramdam na siya ang dahilan ng pagtawa ni Rafael. "Bakit, sir?" Natatawa niyang tanong. "Akala niyo ba mumuna naman?" Lalo itong natawa at dahil doon, hindi rin niya napigilang tumawa. Ipinagpatuloy na lang niya ang paglilinis, ngunit para na siyang nakalutang. Nang matapos siya sa bintana, nagpatuloy siya sa ibang gawain. Nagpunas ng mga mesa, nag-ayos ng ibang mga gamit at paminsan-minsan ay napapakanta. Maganda ang panahon at magaan ang pakiramdam niya. Habang nagpupunas ng isang lamesa, napapikit pa siya sandali habang humuhuni. Bahagya rin siyang napasayaw. Kaya naman, halos mapasigaw siya nang may marinig na boses sa likuran. "Ay, sir!" Napahawak siya sa dibdib. Nakatayo pala roon si Rafael. "May kailangan po kayo?" Napasandal ito sa haligi. "Wala naman. Nag-break lang ako mula sa work. Ikaw, kanina ka pa naglilinis. Hindi ka pa nagpapahinga." Napakurap si Amira. Hindi niya inaasahang makikipag-usap ito. Sa totoo lang, pakiramdam niya ay medyo nakakatakot pa rin si Rafael kapag seryoso. "Ako po, Sir Rafael?" Tanong niya. Tumango ito. Bahagyang napangiti si Amira. "Mamaya na po ako magpapahinga. Malaki po itong mansyon kaya marami kaming lilinisin." Sandaling natahimik ang lalaki. Pero siya, patuloy pa rin ang pagtataka. Bakit kaya ito nakikipagkwentuhan sa kanya? May kailangan kaya ang amo niya? "Gaano ka na katagal dito?" Tanong bigla ni Rafael. Napangiti siya.
Sa mansion po, 3 months pa lang po. 3 months? Opo, marahan niyang sagot. Nagtuloy-tuloy ang mga tanong ni Rafael, kaya bahagya siyang kinabahan. Subalit dahil palaging nakangiti at tumatawas sa kanya ang amo, medyo nabawasan ang kaba niya. Wala ka bang balak magtrabaho sa iba? Tanong pa ni Rafael. Kontento ka na lang ba sa pagiging maid? Napatingin siya sa dagat sa labas. May kaunting paghihinayang pa rin naman talaga sa puso niya. Kung sana lang ay hindi siya pinagbabawalan ni Vincent. Kasi po nakapagtapos naman ako ng college, hospitality management. Napansin niyang tila nagulat si Rafael. Talaga? Dan bakit nandito ka? Napatawa siya. Nag-apply naman po ako sa hotel, walang bakante. Saka hindi rin naman po ako masyadong kagalingan. Plano ko sanang mag-Maynila pero ayaw ng inay. Natatakot kasi siya para sa akin. Alam niya na clumsy ako at minsan medyo engot sa mga bagay-bagay. Napakamot siya sa batok. Baka matake advantage lang daw ako sa mga lugar na hindi ako pamilyar. Napangiti na lang siya ng peke. Maling magsinungaling, pero ayaw niyang sabihing pinagbabawalan siya ng sariling boyfriend. Hanggat maaari, ayaw niya na sanang isama sa usapan si Vincent. Sa mansyon na nga lang siya ng mga Montenegro nakakahinga ng maluwag. Sayang naman, sambit ni Rafael. Pinag-aralan mo yon, dapat gamitin mo. Kapag may opening sa hotel, pwede kitang ilagay ron. Ako ang bahala sa'yo. Natigilan siya sa sinabi nito. Pakiramdam niya, hindi agad nakapasok sa isip niya ang narinig. Talaga ba, sir? Why not? Parang may biglang sumabog na fireworks sa harap ni Amira. Hindi niya mapigilan ang pagngiti. Thank you, sir. Halos mapatalon siya sa tuwa. Thank you talaga. Malaking bagay sa kanya kung makakapagtrabaho siya sa hotel. Mas mataas ang sahod at mas mapapakinabangan niya ang kanyang pinag-aralan. Nice. Napatawa pa siya at tiningnan si Rafael na parang hulog ng langit. Big boss ang backer ko. At muli, narinig niya na naman ang matunog na halakhak ni Rafael. Nagpatuloy ang usapan nila habang naglalakad. At dahil madaldal nga siya kung ano-ano ang naikwento niya. Sa sobrang saya ni Amira, hindi niya na mapigilan ang kanyang bibig. Minsan ay napapaisip siya kung naboboarding na ba ito. Pero mukhang nakikinig naman. Tumatawa rin kaya pakiramdam ni Amira na e-entertain niya naman ang boss niya kahit papaano. Pagdating nila sa hagdan ay may bigla siyang naalala. Siya nga pala sir. Humarap ito sa kanya. Napakagatlabi siya. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin yon. Pinagchichismisan lang nila noong nakaraan. Paano kung sabihin ni Rafael na masyado siyang pakialamera? Ngunit ilang araw na rin kasi niya yung iniisip. Medyo nag-aalala na rin siya kay Cassandra. May sasabihin po sana ako? Sandali siyang nag-alinlangan. Hindi naman po sa nangingialam, pero tungkol po kay Ma'am Cassandra, agad na nagbago ang ekspresyon ni Rafael. Nawala ang pagiging magaan ng mukha nito at biglang naging seryoso. Ano ang tungkol sa kanya? Mahina siyang umiti. Madalas ko po siyang makita. Madalas din po siyang umiiyak. Natigilan si Rafael. Umiiyak? Opo, napayuko siya. Hindi niya alam kung tama bang sinabi niya yon. Pero pakiramdam niya ay may karapatan namang malaman ni Rafael. Fiancé nito si Cassandra. Kaya dapat may pakialam ito sa nararamdaman ng mapapangasawa. Sana kausapin niyo siya? Mahinahon niyang sabi. Baka po kasi kailangan niya lang ng kausap, sir. Natahimik si Rafael. Parang may bigla itong naalala. Hindi alam ni Amira. Hindi niya naman mabasa ang nasa isip nito. Ngunit kitang-kita niyang nagbago na ang mood nito. Maya-maya'y tumawid ito ng tayo at tuluyang nawala ang ngiti sa mukha. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Bahagyang nagulat si Amira. Ngunit tumango na lang siya. Okay po sir, balik na rin po ako sa trabaho. Hindi na ito nagsalita. Tumalikod na lamang ito at nagsimulang maglakad papalayo. Samantala, tahimik lang siyang nakatingin sa likod nito. At habang papalayo si Rafael, hindi niya maiwasang magtaka. May nasabi ba akong mali? Kanina lang maayos naman kaming mag-usap. Bigla ulit siyang naging seryoso. Hala, baka nagalit siya na nangingialam ako sa kanila ni Ma'am Cassandra. Bakit kasi ang daldal ko?
Napakamot si Amira sa ulo. Pagkatapos ay napabuntong hininga. Mukhang mawawala pa yatang backer ko para makapasok sa hotel ah. Dumating ang weekend at gaya ng inaasahan ni Amira, mabigat na naman ang pakiramdam niya. Uuwi ka na naman kaya kaganyan, tanong ni Menchie. Napabuntong hininga na lang siya. Kita-kits na lang sa Lunes. Hayaan mo na lang kasi ang mga yon. Huwag ka nang umuwi. Umiling lang siya at tipid ng umiti. Kahit nalulungkot, excited pa rin naman siyang makita si Inay Norma. Excited siyang makauwi sa bahay na kinalakihan. Pero kung may isang ayaw niyang makita, si Vincent lang yon. Hindi niya gustong masaktan ng binata. Hindi niya gustong masira ang mga taong pinagsamahan nila. Pero hindi rin niya kayang kalimutan ang mga nangyari. Napapikit siya sandali. Siguro, masama talaga akong tao. Bakit parang ayaw ko nang umuwi? Kaagad niyang pinagsisihan ang naisip. Hindi sa ayaw umuwi. Gusto niyang makita si Inay Norma. Gusto niyang makasama ito. Lalo na at may check-up ito sa syudad kinabukasan. Kailangan siyang samahan. Tawid-dagat pa ang pupuntahan nila. Hindi niya maaaring pabayaan ang taong nagpalaki sa kanya. Pagbaba niya ng tricycle, nagulat siya nang makitang nag-aabang na agad si Vincent. Bahagyang kumunot ang noo niya. Bakit nandito ka sa labas? Tipid itong umiti at kinuha ang kanyang mga dala. Wala lang. Namimiss lang talaga kita. Hindi na ako makapaghintay na umuwi ka. Bahagyang nagulat si Amira roon. Hindi ito mukhang galit, mukhang nagsiselos at mukhang naghahanap ng away. Amira, pagod ka siguro sa biyahe. Ang init pa naman ngayon. Halika, pumasok ka na para makapagpahinga ka. Napakurap si Amira. Hindi agad siya nakasagot. Parang may mali. O baka nakalimutan na niya kung paano tratuhin ng maayos ni Vincent. Pagpasok sa bahay, agad siyang sinalubong ni Inay Norma. Amira! Napangiti siya kaagad. Yun ang parte ng pag-uwi na hindi kailanman nagbabago. Inay, mahigpit siyang niyakap ng ina ni Vincent. Ano ba naman ang payat-payat mo? Hindi ka ba kumakain doon? Napatawa siya. Kumakain naman po. Marami nga po ako palaging kinakain. Hindi lang po tumataba dahil marami ring ginagawa. Hinaplos ni Inay Norma ang kanyang mukha. Bakit parang hangin na lang ang laman ng katawan mo? Napatawa na rin si Amira. Unti-unting gumaan ang pakiramdam niya kahit papaano. Nagugulat pa rin siya kay Vincent, pero hindi niya na lang masyadong inisip. Subalit lalo siyang nagulat nang maghapunan sila. Halos si Vincent ang gumagawa ng lahat. Ito ang nagsasandok ng kanin niya, kumukuha ng tubig at nag-aabot ng ulam. Talagang pinagsisilbihan siya. Amara, kumain ka ng maayos. Malambing na sabi ng binata. Tingnan mo nga ang sarili mo. Mas malusog ka pa nung college. Tumango na lang siya kahit medyo nagtataka na. Napangiti si Amira kay Inay Norma. Parang naghahanap siya ng sagot mula rito. Ngunit tahimik lamang ito na nakangiti sa kanilang dalawa. May kakaibang ekspresyon. Parang nag-iingat at ayaw masira ang mabuting nangyayari. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Tanong ni Vincent. Napabalik ang tingin niya rito. Wala, kakain na ako. Kumain ka na rin? Natawa si Vincent at bahagyang natigilan si Amira. Hindi niya maalala kung kailan niya huling narinig ang ganoong klase ng tawa mula rito. Kinabukasan ay maaga silang bumiyahe para sa check-up ni Inay Norma. Mahabang biyahe at kailangan pa nilang sumakay ng ferry boat at bus. Pagdating sa ospital ay nakahinga siya ng maluwag nang sabihing maayos naman ang kondisyon ng kanilang Inay Norma. May maintenance medicines lang at ilang tests na pinapagawa rito. Pero hindi naman lumala ang kalagayan nito. Habang naghihintay sila sa pharmacy, biglang nagsalita si Vincent. Maghahanap na ako ulit ng trabaho. Napatingin si Amira. Ano? Ngumuso ang boyfriend niya at bahagyang natawa. Sa susunod na linggo, bala ko na ulit magsimulang maghanap ng trabaho. Babalik ako ng Maynila. Mag-a-apply ulit ako. Hindi pwedeng ganito habang buhay. Natigilan siya. At sa totoo lang, natuwa siyang marinig yun. Natutuwa siya dahil sino ba naman ang hindi gugustuhin na magbago si Vincent.
Yon ang gusto niyang marinig noon pa. Gusto ko yan. Tumango si Amira at bahagyang binigyan ito ng ngiti. Masaya ako para sa'yo. Kaya lang kung maghahanap ka ng trabaho, sinong maiiwan kay inay? Hindi pwedeng wala siyang kasama dahil baka kung ano ang mangyari. Napangiti rin si Vincent at tila mas lumuwag ang ekspresyon nito. Nakiusap na rin ako kay Joel, yung sa kapatid ng kabarkada ko. Kapag nasa Maynila ako, siya munang sasama kay inay sa mga check-up. Hindi siya pababayaan. Nanlaki ang mga mata ni Amira. Pinag-isipan pala talaga nito. Pinaghandaan. Hindi niya maikakaila na na-appreciate niya yun. Mabuti naman kung ganon, malumanay na sabi ni Amira. Bahagyang natahimik si Vincent. Pagkatapos ay nagsalita ulit. Kapag nakasettle na ako ulit sa Maynila, sumunod ka. Magtatrabaho ka rin doon. Hindi siya agad nakapagsalita. Hindi niya yun inaasahan. Dahil kung ilang taon nang ipinaglalaban ni Vincent na huwag siyang magtatrabaho roon. Ngayon, ito pa mismo ang nagsasabi nun. Totoo ba? Gusto mong maghanap ako ng trabaho sa Maynila? Hindi makapaniwalang tanong ni Amira. Huminga ng malalim si Vincent. Marami akong naisip nitong mga nakaraang buwan. Simula nung sinabi mo na gusto mo nang makipaghiwalay. Naisip ko na baka nga nasasakal na kita. Alam kong marami akong pagkakamali. Hindi ko na mababawi lahat yun. Pero sinusubukan kong intindihin kung bakit umabot tayo sa ganun. Alam kong sobra akong seloso. At siguro hanggang ngayon seloso pa rin naman ako. Hindi na talaga mawawala lalo na pagdating sa'yo. Pero susubukan ko ng kontrolin. Hindi siya makapaniwalang naririnig niya yun lahat mula kay Vincent. Parang may mali. Dapat nagpapagaan yon ng kanyang kalooban. Pero bakit lalong bumibigat? Diretsyong tumingin si Vincent sa kanya. Hindi ko kayang magbago sa isang araw lang. Hindi rin ako perpektong tao. Pero susubukan ko na umayos ulit para sa inyong dalawa ni inay. Natahimik sila ng ilang sandali. Maya-maya'y si Inay Norma ang nagsalita. Tila punong-puno ng pag-asa para sa anak. Maganda yan, Vincent! Bahagyang nanginig ang boses nito. Maganda na natututo tayong aminin kapag nagkamali tayo. Napatingin si Amira sa ginang. Parang matagal nang hinihintay ni Inay Norma na marinig yon mula kay Vincent. Parang matagal na nitong ipinagdarasal ang mismong sandaling yon. Dapat masaya rin si Amira. Yun ang dapat kasi boyfriend niya si Vincent. Isang taong kasabay niyang lumaki. Yun din naman ang gusto niya noon na magbago si Vincent. Na magtrabaho ito ulit. Na magkaroon ito ng direksyon. Natigilan ito ang pagsakal sa kanya. Na ayusin nilang relasyon nila. Yun mismo ang mga ipinagdarasal niya noon. Sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon, Amira. Naluluhang sambit ni Vincent at inabot ang kanyang kamay sa mesa. Napipilitang tumango si Amira. Hihintayin ko ang pagbabago mong yan kung ganon. Pero habang nakaupo siya roon, habang nakatingin kay Vincent, pinapanood ang pag-asa sa mukha ni Inay Norma. Pakiramdam niya, parang mali lahat ang kanyang nararamdaman. Hindi niya maintindihan. Parang may tanikala na unti-unting pumupulupot sa kanya. Hindi na yon ang dating tanikala ng selos. Hindi na yon ang dating tanikala ng pagbabawal. May pag-asa, mga pangako at mga pagbabago. Pero hindi lubos na maunawaan ni Amira kung bakit mas natatakot siya roon. Nang bumalik siya sa mansyon, hindi na lang siya nagpahalata na may dinadalang problema. Pilit na muna ni Amira iniwasang pag-usapan. Kaya yon at kung saan-saan naman napupunta ang topic nila ng mga kasama niya na tsismosang kasambahay. Amira! Natatawang tawag ni Menchi sa kanya. Huwag mo kaming lokohin! Napahawak si Amira sa noo. Pakiramdam niya ay pang-100 beses nang binabalik ng mga ito ang usapang yon. Ilang linggo na ang lumipas. Kinakalimutan niya nga, pero parang hindi pa rin nakaka-move on ang mga kasama niya. Ano ba kasi? Hiyang-hiya niyang sabi. Lagi niyo na lang yung binabalik. Nakakahiya nga yung nangyari. Wala pa akong first kiss tapos yung first kiss ko, yung ahas sa pantalon ni Sir Rafael. Sandali silang natigilan. Nagkatinginan silang apat at pagkatapos ay sabay-sabay na tumawa. Kasi sino ba namang niloloko niya? Alam naman ng mga ito na hindi siya inosente sa mga ganon.
Kay Vincent siya natuto at kahit pagsisihan niya pa, wala rin namang mangyayari. Kaya kapag napag-uusapan nila ni Menchie, tinatawanan na lang nila. Parang coping mechanism na lang ni Amira. Kasi ang totoo, maagang nawala ang kainosentihan niya sa mga bagay na ganoon. Ay bakit, Amira? Tanong ng isa habang halos maiyak na sa kakatawa. Nanunuklaw ba? Ate naman, napairap siya sa mga ito. Nakakahiyang pinag-uusapan nila ng ganoon si Rafael. Lalong lumakas ang tawanan. Kasi naman, tumatawa pa ring sabi ni Menchie. Sa lahat ng pwedeng madapaan, dun ka pa talaga sumubsob. Mabuti, hindi nagwalang ahas, no? Napapikit si Amira. Natatawa na lang din siya sa takbo ng mga utak ng mga kasama niyang kasambahay. Hindi ko naman sinasadya, depensa ni Amira. Nagulat na lang din talaga ako na nandun ang mukha ko sa tapat ng tutot ni Sir Rafael. Grabe kayang kaba ko ng araw na yon. Sabihin mo nga sa amin, pangungulit pa ni Menchie. Anong pakiramdam? Malaki ba? Hoy! Napasinghap si Amira. Mga baliw talaga kayo. Ngunit hindi pa rin tumigil ang mga ito. Sa halip ay mas lalo pa siyang pinagtulungan. Pinaghahampas niya na lang ng mga maruruming damit ang mga ito. Hoy! Sigaw ni Menchie. Pinakapasimuno talaga sa lahat. Paano mo nalaman? Di ba, sumubsob ka? Napasigaw siya sa hiya. Hindi ko nga alam. Oo nga, pero hindi ko naman kinapa. Anong gusto niyong gawin ko ng araw na yon? Sumubsob na nga ako, dadakmain ko pa. Halos magkapit-bisig na sa kakatawa ang mga kasambahay. Napailing na lang siya at nagpatuloy sa paglalaba. Sobrang lakas talaga ng tama ng mga ito. Kakasama niya, nahawa na talaga ang kanyang ugali. Gayunpaman, masaya si Amira. Anumang mali minsan sa pagiging mga tsismosa nila, nagdulot sa kanya ng kalayaan. Di anong tingin mo na lang, pangungulit na naman ni Menchie. Napangiwi siya. Ayaw na sana niyang sumagot, pero mukhang hindi rin siya tatantanan ng mga ito. Kaya nagkibit balikat na lang siya. Parang mahina niyang sabi. Parang ano? Parang maliit lang naman, dugtong ni Amira. Ilang segundo ng katahimikan. Pagkatapos ay sabay-sabay na namilipit sa kakatawa ang mga kasama niya. Halos maiyak na lang din si Amira sa kakatawa. Kinabukasan ay maaga siyang gumising. Magaan ang pakiramdam niya sa tahimik na umaga. Sinira lang ni Menchie nang biglang nanghalik sa pisngi. Menchie, kadiri ng laway mong baho! Bulalas niya rito. Tumawa lang ito at niyakap pa siya na parang unggoy. Naiinis man, natatawa pa rin si Amira. Para na rin kasi niya itong kapatid. Nang makapag-asikaso na, nagsimula na sila sa kanya-kanyang trabaho. Abala siya sa pagpupunas ng mga frame ng larawan sa pasilyo. Isa-isa niyang nililinis ang mga yon habang humuhuni ng mahinang kanta. Maganda ang mood ni Amira at wala si Vincent para guluhin ang isip niya. Masaya sana hanggang sa may marinig siyang boses. Hi, Amira! Napatalan siya sa gulat at napahawak siya sa dibdib. Ay, paglingon niya ay nakita niya si Rafael. Ikaw pala, sir, may kailangan po ba kayo? Napasulyap ito sa hawak niyang basahan at bahagyang umisi. Tungkol sa usapan niyo kahapon sa may laundry ng mga kasama mo. Nanlaki agad ang mga mata ni Amira. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Parang may humampas na hollow block sa kanyang ulo. Anong usapan po? Napahalakhak si Rafael. At bakit parang namumutla ka? Mas lalo siyang kinabahan. Sir, nakikinig ako kahapon. Ano po? Gulat na tanong ni Amira. Isa-isa nang binabalikan ang mga pinag-usapan nila ng mga kasambahay. Nakikinig ako. Ulit nito. Narinig ko lahat. Pakiramdam ni Amira, namatay na siya ng sandaling yon. Patay na siya. Wala na. Tapos na. Hindi na siya mabubuhay bukas. Sir, pasensya na po. Mabilis niyang sabi. Nagbibiro lang po kami. Gano'n lang po talaga kami mag-usap. Mga tsismosa po kasi kami. Pasensya na po talaga. Halos magkandabulol na siya. At sa bawat segundo ay gusto niyang tumakbo o tumalon sa bangin. Kahit ano, basta mawala na siya roon.
Mas lalo namang natawa si Rafael at yon ang lalong nagpapanik sa kanya. Bakit kasi natatawa ito? Bakit hindi na lang siya pagalitan? Mas madali pa yata yon. Amira, tingin mo talaga maliit? Sir, halos mapasigaw siya at bahagyang napaatras. At dahil likas siyang lampa, muntik na siyang madula sa hagdan. Ay! Agad siyang hinawakan ni Rafael sa braso. Nanlaki ang mga mata niya at nang magtama ang mga tingin nila, mas lalo siyang natulala. Nagbibiro lang po ako noon. Mahina na halos na parang kuting ang boses niya. Hindi po maliit? Talaga? Tumawa pa si Rafael at bakas ang kinang sa mga mata nito. Lagi mo na lang akong napapatawa, no? Natigilan bigla si Amira. Para kasing may lambing sa boses ni Rafael. Mas malambot, personal at bigla siyang kinabahan para sa sarili niyang damdamin. Kaya agad na lang siyang tumalikod. May gagawin pa po ako? Pagkatapos ay halos tumakbo siya palayo. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Kasi mukhang sasabog na ang puso niya sa hindi maipaliwanag na saya. Lumipas ang isa pang linggo at dumating ang araw ng pag-alis ni Rafael at Cassandra. Abala ang buong mansyon. May mga gamit na inilalabas at nag-aasikaso na silang mga kasambahay. Babalik na po kayo sa Maynila? Tanong niya nang biglang lumapit sa kanya si Rafael. Tumango ito. Oo, babalik na kami. Malungkot si Amira pero hindi niya yun pinahalata. Mag-iingat po kayo, Sir Rafael. Amira? Po? Tumaas ang mga kilay ni Amira. Huminga naman ito ng malalim. Gusto ko na maghintay ka sa akin. Babalik ako. Babalik ako kahit anong mangyari. Babalikan kita. Napalunok si Amira. Hindi niya maintindihan kung para saan ang mga salitang yon. Hindi niya rin alam kung bakit parang biglang naging kakaiba ang tingin ni Rafael sa kanya. Nagbibiro man, pero batid niya pa rin na may iba pa yung ibig sabihin. Nagpatuloy ang buhay. Kasambahay pa rin siya sa mansyon ng mga Montenegro. Pero umaasa pa rin si Amira na mailipat sa hotel. Sa ganoong paraan, araw-araw siyang makakauwi para kay Inay Norma. Sa ganoong paraan din, hindi niya na kailangang umalis ng isla at magtrabaho kasama si Vincent sa Maynila. Isang hapon, katatapos lang niyang magsampay ng mga bagong labang kurtina, kasama ang ilan pang kasambahay. Bahagyang mahangin ang paligid at unti-unti nang lumulubog ang araw. Karamihan ay gusto niya ang mga ganoong oras dahil tahimik at payapa. Ngunit nitong mga nakaraang araw, hindi niya mahanap ang kapayapaang yon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang pag-uusap nila ni Vincent. Hoy, Amira! Napalingon siya nang marinig ang boses ni Menchie. Bit-bit nito ang isang tray ng mga bagong plansyan na punda at kumot. Ano na naman yung iniisip mo? Sa bahay niyo na naman ba? At huwag kang magsisinungaling dahil kabisado ko na yung mukha mo. Ganyan ka kapag may problema. Napayuko si Amira. Hindi niya alam kung bakit. Pero mas madali para sa kanya na mag-open up kay Menchie. Naalala ko lang yung usapan namin ni Vincent nung nakaraang linggo. Agad na naging seryoso ang mukha ni Menchie. Yung humingi siya ng tawad sa'yo? Nanahimik siya sandali. Pagkatapos ay tumingin sa malayo. Nagtitiwala naman ako sa kanya. Pero may kung ano pa ring mali sa nararamdaman ko. Menchie, parang dapat masaya ako pero hindi ako masaya. Wala na siyang ginagawa para sa akin. Humingi siya ng tawad, nangako siyang magbabago. Pero bakit parang gusto ko pa ring umalis? Diretsyong tumingin sa kanya si Menchie. Amira, huwag kang magagalit ha. Pero sa tingin ko, kaya ganyan ang nararamdaman mo kasi pagod ka na. Pagod ka ng umasa. Dati kasi kapag nag-aaway kayo may pag-asa ka pa. Iniisip mo na baka bumalik yung dating Vincent. Iniisip mo na baka maayos pa. Iniisip mo na baka isang araw maging masaya ulit kayo. Napayuko si Amira. Pero iba na ngayon, Menchie. Ngayon parang wala na akong hinihintay. Tumango si Menchie. Dahil matagal ka nang bumitaw, hindi ka niya lang talaga hinahayaang makawala. Napakurap siya. Parang may kung anong kumirot sa puso niya.
Totoo naman kasi ang sinabi ni Menchie. Matagal na siyang pagod kay Vincent, kaya kahit na mag-sorry pa ito, mas lalo lang siyang napapagod. Matagal mo nang gustong makipaghiwalay, matagal ka nang nasasaktan, at sa tingin ko, bahagyang ngumiti si Menchie. Hindi mo na mahal si Vincent. Napatitig siya rito. Napatitig siya sa paligid. Naririnig lamang niya ang mahinang pag-ihip ng hangin. Hindi niya alam kung bakit. Pero nang marinig niya ang mga salitang yon, wala siyang naramdamang galit, pagtutol o kagustuhang depensahan sa Vincent. Ang sama ko bang tao, Menchie? Mahinang tanong ni Amira. Nagbabago na siya, sinusubukan niya na. Pagkatapos ngayon, ako naman ang gustong umalis. Hinawakan ni Menchie ang kanyang kamay. Alam mo, Amira, hindi naman tungkol kay Vincent lahat. Minsan kailangan mo ring isipin ang sarili mo. Minsan kailangan mong bigyan ng pag-asa ang sarili mo. Hindi mo kayaning magmahal ng buo kasi nasaid ka na sa ilang taon ninyong relasyon. Biglang nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Dahil pagkatapos siyang kupkupin ni Inay Norma, palagi niyang iniisip ang utang na loob niya sa mga ito. Bihira niyang isipin ang sarili niya. Okay lang kahit hindi masunod ang kanyang kagustuhan. Kinabukasan ay nagpatuloy ang normal nilang trabaho. Maagang gumising si Amira. Naglinis ng dining hall, nagpunas ng mga bintana, at nagayos ng mga bulaklak. Nagsilbi rin sila sa matatandang Montenegro. Abala ang buong araw, kaya kahit paano ay hindi niya gaanong naiisip ang mga problema niya. Hanggang sa bandang hapon, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Napakunot ang noo niya. Sino naman kaya tong unknown number na to? Good afternoon, multo. Kumain ka na ba? Natigilan siya. Paulit-ulit niyang binasa yon. Multo? Napakurap si Amira. Iisa lang naman ang taong tumatawag sa kanya ng multo. Bigla siyang napaupo at mabilis na nag-type. Si Sir Rafael po ba to? Wala pang 10 segundo, may reply agad. Hindi, delivery rider. Nanlaki ang mga mata niya. Pagkatapos ay mahinang humagikgik. Hala, marunong pala siyang mag-joke. Ang corny niya pala. Yeah, it's me, Rafael nga. Nahuli mo ko. Hindi niya mapigilang mapangiti habang pinapalitan ang pangalan nito. Paano niyo nakuhang number ko? Nag-reply naman si Rafael. Kay Aling Teresa, gusto lang kitang kumustahin habang wala ako dyan. Umawang ang bibig ni Amira. Hala, talaga? Humingi talaga siya ng number ko? Bakit? Mula noon ay naging madalas ang pagte-text ni Rafael. Minsan umaga, tanghali o gabi. Kung minsan ay simpleng kumusta lamang o kung anong random na tanong. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, lagi siyang napapangiti. Ngumiti ka na naman, sino ba yung ka-text mo? Napalingon siya. Nakasilip sa likod niya si Menchie, kaya mabilis niyang itinago ang cellphone. Menchie, chismosa ka talaga. Hala? Nanlaki ang mga mata ni Menchie. May jowa kang bago? Agad siyang nautal. Wala ah. May ka-text ka eh. Tumawa si Menchie. Pero sige, tama yan. Magloko ka na lang. Ikaw ang itotolerate naming mga liwa dyan sa boyfriend mo para makawala ka na. Unti-unting nag-sink in ang sinabi ni Menchie. Oo nga pala, may boyfriend siya. Napapagod man si Amira kay Vincent, boyfriend niya pa rin ito. At si Rafael na patuloy ang trato sa kanya ng ganoon, fiancé si Cassandra na malayong malayo sa kanya na klase ng babae. Kinagabihan, sobra niyang inisip ang mga pinasok niya. Subalit sa patuloy ng mga message ni Rafael, hindi niya na naman mapigilang hindi mag-reply. Nakakagaan kasi ng loob kay Amira ang pakikipag-usap kay Rafael. Isang gabi, matapos ang trabaho, nakahiga na si Amira sa kama. Katabi niya si Menchie na mahimbing nang natutulog. Nakanganga pa kaya sinarado niya ang bibig. Nag-vibrate ang cellphone niya kaya napatingin siya agad roon. Gising ka pa? Hindi ako makatulog. Chat ni Rafael. Dapat hindi siya nag-reply. Dapat hindi niya pinahintulutan ang sarili sa pagkakataong yon. Pero hindi niya kayang pigilan ang sarili. Opo sir, gising pa po ako. Kayo po, bakit hindi pa po kayo natutulog? Siguradong pagod po kayo sa trabaho. Nag-reply naman agad si Rafael.
Hindi pa naman ako masyadong pagod. Gusto rin kitang makausap pa. Saka nagugutom ako. Natawa bigla si Amira. Sobrang simple lang ng pinag-uusapan nila pero ang saya-saya agad ng kanyang puso. Muling nag-text si Rafael. Ano ang kinikrave mo ngayon? Mabilis siyang nag-isip. Shawarma rice? Ilang segundo ang lumipas. Halos ilang oras silang nagpalitan ng mensahe. Kung ano-anong kalokohan, mga kwento, hindi siya inaantok. Para silang mga teenager na inabot na ng madaling araw. Nagulat lang siya nang biglang may kumatok sa kanilang silid. Amira, gising ka pa ba dyan? Boses yon ng bantay. Napabangon siya at binuksan ng kaunti ang pinto. Ano po yon? May pinadala sa'yo galing hotel. Ibigay daw sa'yo. Napakunot noo siya. Napatingin siya sa hawak nitong paper bag. Nang tinanggap niya yon, umalis naman agad ang guard na napag-utusan. Mainit at mukhang pagkain. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang shawarma rice. May maliit pang note. Para sa multong nagkikrave, Rafael. Hindi niya alam kung bakit ginawa yun ni Rafael. Hindi niya alam kung bakit nag-abala pa ito. Kung bakit pakiramdam niya ay napaka-espesyal niya sa simpleng pagkain na yon. Lumabas siya at pumunta ng kusina. Baka magising pa ang kasama niya sa amoy. Habang kumakain ng shawarma rice, hindi niya mapigilang mapangiti. Kumuha pa ng picture si Amira at pinakita kay Rafael. Magpakabusog kang multo. Ubusin mo yan. Napangiti na lang si Amira at inubos ang pagkain. Hindi alam ni Amira kung ano na ba talaga ang ginagawa niya. Iniisip niya na lang na wala naman sigurong masama. Wala namang mali siya at wala namang aminang nangyayari sa kanila ni Rafael. Gusto niyang isipin na kaibigan niya lamang ang kanyang amo. Ngunit habang tumatagal, mas lalo niyang nararamdaman ng guilt dahil alam niyang may fiancé si Rafael at alam niya na may boyfriend siya. Pero habang iniisip niya yon, may isa ring katotohanang hindi na niya matatakasan. Kahit mawala si Rafael sa kanyang buhay, kahit tumigil sila sa pag-uusap, kahit hindi na sila muling magkita, pakiramdam niya, kailangan pa rin niyang makipaghiwalay kay Vincent. Dahil hindi na tungkol kay Rafael yon. Hindi na tungkol sa pagkakaroon ng ibang tao. Tungkol yon sa sarili niya. Pagod na si Amira. Sobrang pagod na at hindi niya na kayang mabuhay ng ganoon habang buhay. Dumating ang sumunod na weekend. Tulad ng dati, umuwi siya sa bahay ni na Inay Norma. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Inay Norma. Anak! Agad siyang niyakap ng ginang. Napangiti si Amira. Namiss po kita, Inay. Kumain ka na ba? Tanong pa nito. Tumango naman siya kaagad. Opo, kumain na po ako bago umalis ng mansyon. Nagdala na nga lang din po ako ng pagkain since maraming niluto si Menchi. Masaya at komportable naman ang lahat. Maging si Vincent, maayos din ang pakikitungo sa kanya. Hanggang ngayon, wala pa rin itong nahanap na trabaho. Naiintindihan niya naman at hindi niya naman ito minamadali. Ngunit habang lumalalim ang gabi, mas lalo ring bumibigat ang loob niya. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas ng loob. Pero alam niya, hindi niya pwedeng ipagpaliban pa. Kailangan niyang sabihin, maging tapat at tapusin ang lahat ng nakakasakit sa kanya. Nang makitang tulog na si Inay Norma, tahimik niyang tinabihan si Vincent. Agad naman itong umakbay sa kanya pero lumayo si Amira. Bakit? Anong problema? Nagtatakang tanong ni Vincent. Tiningnan ang distansyang nilalagay niya sa pagitan nilang dalawa. Vincent, unti-unting nawala ang ngiti nito. Bakit? May problema ba? Huminga ng malalim si Amira. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Unti-unting pinilit niyang maging matatag. Kailangan nating mag-usap. Alam natin pareho na iniiwasan nating dalawa ito. Pero pagod na. Pagod na talaga ako, Vincent. Gusto ko nang makipaghiwalay. Nakatitig lang si Vincent sa kanya. Hindi ito gumagalaw o kumukarap man lang. Bahagya tuloy siyang nakaramdam ng takot. Pagkaraan ng ilang segundo, natawa ito ng mahina at pilit. Nagbibiro ka lang, di ba? Napapikit si Amira. Hindi to biro. Alam mong ito ang gusto kong mangyari. Iniiwasan mo lang palagi. Mataman siya nitong tiningnan.
Akala ko okay na tayo. Akala ko mas lalong kumirot ang dibdib ni Amira. Dahil alam niyang yon ang iniisip nito. At alam niyang masasaktan niya ito. Ngunit wala na siyang magagawa. Gusto niya na talagang kumawala. Sinubukan ko naman Bakas ang sakit at galit sa mga mata ni Vincent. Nagbago ako. Pinipili kong magbago para sa'yo. Binabawasan ko na ang pagiging seloso ko. Humingi ako ng tawad. Anong kulang? Bakit gusto mo pa rin makipaghiwalay? Napayuko si Amira. Paulit-ulit na lang sila. Paulit-ulit na niyang ipinaliwanag sa binata ang kanyang nararamdaman. Pero mas pinipili nitong maging bingi at bulag. Huwag lamang silang maghiwalay. Vincent, nangilid ang mga luha niya. Pagod na ako. Tama na. Sumuko ka na. Please? Unti-unting nagbago ang mukha ni Vincent. Nawala ang sakit at lungkot. Sa halip, napalitan niyo ng galit. Yung galit na matagal na niyang kinatatakutan. Ano? Malamig nitong tanong. Agad siyang umiwas ng tingin. Sinabi ko na sa'yo, pagod na ako at hindi ko na kaya. Biglang tumayo si Vincent. Tumayo rin si Amira at bahagyang napaatras. At sa isang iglap ay sinipa nito ang maliit na mesa sa gilid. Bumagsak yon sa sahig. Napasinghap si Amira. Vincent! Ngunit tila hindi siya nito narinig. Mabigat ang paghinga ni Vincent habang namumula ang mukha. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Vincent, makinig ka. Hindi! Bulyaw nito sa kanya. Napapikit siya. Naroon na naman sila. Umabot na naman sila sa punto na hindi siya pinakikinggan. Bigla nitong dinampot ang isang bote sa gilid. Nanlaki ang mga mata ni Amira. Vincent, anong gagawin mo? Sa isang malakas na galaw, ibinagsak nito yon sa sahig. Basag yon at nagkalat ang bubog. At bago pa siya makakilos, may hawak ng matulis na bahagi ng bote si Vincent. Nanlamig ang buo niyang katawan. Vincent! Ayaw mo sa akin? Nanginginig ang boses nito habang nakatingin sa kanya. Alis ka! Vincent, ibaba mo yan. Ano ba? Dumudugo ng kamay mo. Pero tinapatan ng kanyang nobyo ang bawat sigaw niya. Kung iiwan mo rin lang ako, mamamatay na lang ako. Hindi na siya makahinga. Hindi na siya makapag-isip ng maayos. Tanging ang nakikita lamang niya ay ang bubog na nakatapat sa leeg nito. Vincent! Napaiyak na lang siya. Huwag mo namang gawin sa akin to. Tumulo ang mga luha ni Vincent habang nakatingin sa kanya. Hindi mo ako mahal. Wala kang pakialam. Mas mabuti pang mamatay ako kung iiwan mo lang din ako, Amira. Halos mawalan siya ng lakas. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, kung paano ito pipigilan. Ano ang nangyayari rito? Tanong ni Inay Norma na nagising na sa kaguluhan. Napalingon silang dalawa. Nanlaki ang mga mata ng ginang nang makita ang bubog. Vincent! Agad itong lumapit. Anong ginagawa mo? Napaiyak si Amira. Pakiramdam niya ay guguho na siya anumang oras. Nay! Nanginginig ang boses ni Vincent. Aalis siya. Iiwan ako ni Amira. Inay, ayoko. Hindi ko kaya. Nagbabago naman ako. Inaayos ko naman ulit ang sarili ko. Ayaw niya pa rin. Mabuti pang mamatay na lang ako. Lumapit ito ng dahan-dahan. Ibaba mo yan, Vincent. Huwag kang ganyan. Ngayon ay umiiyak na rin si Inay Norma. At parang may pumipiga sa puso ni Amira habang pinapanood ang mag-inang nagmahal sa kanya. Naglakas loob siyang lumapit kay Vincent at hinawakan ang kamay nitong dumurugo. Please, ibaba mo na yan. Hindi na kita iiwan. Huwag mong gawin to, Vincent. Hindi ka ba naawa kay Inay? Umiiyak na siya. Sa huli, naibaba rin ni Vincent ang bubog. Ngunit wala nang natira kay Amira nang yakapin siya ng binata. Ayaw niya ng mga nangyayari, ngunit wala siyang magawa. Wala siyang magawa kundi umatras at muli na namang magtiis. Kahit na nagkaroon sila ng ganoong pagtatalo ni Vincent, kahit paano ay kumalma naman ito. At kahit ganon, kailangan pa rin magpatuloy ang buhay. Kailangan niya pa rin bumalik sa trabaho. Ngumiti at kumilos na parang walang nangyari. Lumipas ang mga araw, patuloy ang pagte-text ni Rafael. Patuloy rin ang simpleng pagkakaibigan nila. At sa tuwing kausap niya ito, pansamantala niyang nakakalimutan ng lahat.
Makalipas ang ilang linggo ay bumalik na si Rafael sa mansyon. "Welcome back, Sir Rafael," nakangiting bati ni Amira. Napalingon agad ito. Mukhang pagod mula sa biyahe, pero naroon pa rin ang pamilyar na ngiti. "Magandang araw, Sir Rafael," bati niya. Tumango ito. "Magandang araw, it's nice to be back." Parang hinaplos ang kanyang puso. "Welcome back po." Gusto niyang itanong kung bakit hindi na nito kasama si Cassandra. Gayunpaman, kasambahay pa rin si Amira. Nag-uusap man sila at madalas may mensahe sa isa't isa. Batid niya pa rin dapat ang kanyang limitasyon. Isang hapon, nag-aayos si Amira ng mga bagong labang bedsheet sa likod ng mansyon. Abala siya sa pagtitiklop nang marinig niya ang pamilyar na boses ni Rafael. "Amira!" Napalingon siya at agad na pangiti. "Sir Rafael," ngunit natigilan siya nang makita ang hawak nito na isang rosas. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi niya alam kung bakit, pero biglang bumilis ang tibok ng puso niya. "Sir Rafael, kayo po pala." Huminga ito ng malalim. "Amira, gusto kong sabihin na gusto kita." Napalunok si Amira. Ano, sir? Gusto niyo po akong kasambahay?" Dahil yun lamang ang kaya niyang isipin. Hindi siya dapat magustuhan ni Rafael. Hindi naman siya ang klase ng babaeng pwede nitong magustuhan. Ngunit agad itong umiling. No, I like you as a woman, as my lover. Wala na si Cassandra. Wala na ring engagement." Napakurap si Amira. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Sabay-sabay ang takot, pagkalito at ang lungkot na bumubuhos sa kanya. "Kaya gusto kitang ligawan," patuloy pa ni Rafael. Halos mabitiwan niya ang mga hawak na bedsheet. Nanginginig ang mga daliri ni Amira. Parang gusto niyang umiyak na lang. Sobrang gulo ng lahat sa buhay niya ngayon. Gusto niyang magmahal ng totoo at pinipili niya na, pero pakiramdam niya, tila hindi para sa kanya. "Sir, pasensya na po, pero hindi po pwede." Nakita niyang natigilan si Rafael. Bakit? "May boyfriend po ako, Sir Rafael." Napayuko siya at pilit tinatago ang nanginginig na mga luha. "Hindi niyo po ako pwedeng ligawan?" Ayaw niyang tanggihan si Rafael. Ayaw niyang ilayo ito sa sarili niya. Ngunit kailangan dahil yun ang tama. At marahil ay iba ang pagkakakilala sa kanya ni Rafael. Bago pa tumulo ang kanyang mga luha, tumakbo na siya palayo. Sobrang sakit para sa kanya sa pagkakataong yon. Gusto niyang mahalin. Gusto niya ng lalaking pipili sa kanya. Nandoon na pero hindi niya naman makuha. Kabababa niya lang ng mga tray nang biglang may humila sa kanya. "Sir Rafael?" Bakas ang pagkalito sa mga mata nito. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ayaw mo lang ba sa akin? Way mo ba yan para tanggihan mo ako? Wala kang boyfriend. Nung nakikipag-usap ka sa ibang kasambahay dito, nung nagbibiruan kayo, sinabi mong wala ka pang first kiss, kaya wala ka pang boyfriend, di ba?" Naghihina siyang ngumiti rito. Sorry sir, ganun lang kasi kami magbiruan. Joke lang yon, may boyfriend na ako. Lumabas ka at magtanong-tanong ka lang. Malalaman mo na last pag na girlfriend ni Vincent ang tingin nila sa akin." Napakunot noo si Rafael at agad na nagmura. Anong sinasabi mo?" Umiwa siya ng tingin. Ngayon alam niya na. Nagustuhan siguro siya ni Rafael sa pag-aakalang isa siyang inosenteng dalaga na lampalang. Hindi nito alam ang totoo niyang ugali. Hindi alam ng binata kung gaano nakaraming dumi ang naibahid ni Vincent sa kanyang utak. "Pasensya na sir, akala niyo inosente ako." Inalis niya ang hawak nito sa kanya. "Hindi ho ako ganun sir, humanap na lang kayo ng iba." Mas lalong napamura si Rafael. At ano? Anong tingin mo? Tingin mo nagustuhan kita kasi inosente ka? Well, para sabihin ko sa'yo, nalaman ko man na may boyfriend ka. Pakialam ko. Napatingin ulit si Amira at umawang ang bibig. Ano? Agawin kita. Puno ng paninindigan na sabi nito. Marami na akong binitawan at sinakripisyo para lang piliin ko ang kaligayahan ko. Do you think basta na lang akong susuko? Sige, boyfriend mo. So what? Itatali kita sa apelyido ko. Napaatras si Amira. Umurong bigla ang kanyang mga luha. Iniisip niyang mabuti kung talaga bang sinasabi yun ngayon sa kanya ni Rafael. Nagpatuloy ang binata.
At anong salita yan? Laspag? Why, bakit ka ina-address ng ganyan? Bakit? Dahil sa walang hiya mong boyfriend? Hindi siya nakasagot. Hindi rin alam ni Amira kung saan ang gagaling yon. Basta isang araw, narinig niya na lamang na wala ng ibang gustong pumatol sa kanya dahil laspag na. Inubos at natuyot na raw ni Vincent. Nalaman niya rin yon nang medyo bata pang boyfriend niya. Makwento ito sa mga ginagawa nila sa mga barkada nito. At ang mga dapat pribado lamang na ibabahagi ni Vincent kapag lasing. Nagalit siya noon pero wala rin naman siyang nagawa. Iba pa naman ang chismis sa probinsya. Tapos na ang issue pero kapag naaalala, babalik at babalik lang. Sino yung boyfriend mo na yan? Mas gwapo ba sa akin? Mas magaling ba sa akin? I can do better, Amira. I can treat you better, my princess. Akala mo hindi kita masusunod sa kanya? Try me. Mayabang na sambit ni Rafael. Saglit siyang napatakip ng bibig. Baliw ka ba, sir? Ngumisi lang si Rafael. Sobrang confident na talagang maaagaw siya. Kung hindi lang nananaig ang konsensya sa kanya, aaminin niya na tama si Rafael. Sa ugali, sa kumpiyansa, at sa pakiramdam pa lamang na binibigay nito sa kanya, walang duda, talagang masusulot si Amira mula kay Vincent. Sa pagkakataong yon, tuluyan na siyang tumalikod. Hindi niya kinakaya ang tensyon na ibinibigay sa kanya ng binata. Labis ang kaba, pero kasabay nun, ang pananabik at pag-asa na sa wakas, may isang tao na ring lalaban para sa kanya. Sa mga sumunod na araw, tinotoo nga talaga ni Rafael ang ginagawa. Talagang lantaran na itong manligaw at lumandi, na kahit sa mga kasamahan ni Amira, hindi na talaga siya makatanggi. "Good morning, sir!" Bati ni Menchi nang pumunta sa kusina si Rafael. Agad namang napayuko si Amira at nagpatuloy sa paghihiwa ng gulay. Napainom siya ng kape nang maramdaman ang titig ni Rafael. Wala pang ideya ang mga kasama niya noong sandaling yon, kaya sobra siyang naiilang. Wala man lang good morning kiss para sa akin, Amira? Walang hiyang tanong ni Rafael. Biglang napabuga si Menchi at iba pa niyang kasama ng iniinom na mga kape ng mga ito. Sobrang taranta silang nag-ayos. 3 ba naman ang napabuga. Parang biglang nagkaroon ng sprinkling coffee sa mga ginagawa nila. Ngumisi lang si Rafael at bumulong pa sa kanyang tenga. "See you later, Amira." Biglang umubo ang mga kasama niya at umiwas ng tingin. Nang makaalis na si Rafael, doon na siya kinuyog ng mga ito. "Malanding babae ka? Hindi ka nagsasabi sa amin? Ano yon?" Gulat na tanong ni Menchi. Pulang-pula na siya sa hiya. Malay ko, ewan ko ron, gusto rong manligaw." Mas lalong naggulantang ang mga ito. Nayugyug pa siya sa kilig. "Sunggaban mo na, Amira. Si Sir Rafael lang ang tinatanggap kong kabet. Hayaan mo na si Vincent, siraulo naman yon." Tumatawang sabi ni Menchi. Nalilito na nga si Amira. May mga kaibigan pa siyang mga taga-Sulusol. Gayunpaman, alam niyang concern lang talaga ang mga ito sa kanya. Kaya hindi na siya nagulat nang may nabanggit ang mga ito kay Rafael. Hindi ka uuwi bukas. Dito ka lang." Matamang saad ni Rafael, gabi bago ang weekend. Umawang ang bibig ni Amira. "Hindi pwede, kailangan kong bisitahin si inay doon." Pero ayaw pumayag ng binata. "No. Pagkatapos ng mga sinabi ni Menchi, anong klaseng boyfriend yon? Sinaktan ka? Sinamantala ka when you were just 13 years old? Pinagbabawalan ka magtrabaho na ma-reach ang potential mo? No, hindi ka babalik doon. Hindi mo nakaharapin ang ganong klaseng lalaki. Dito ka lang. Poprotektahan kita kapag sumugod ang lalaking yun dito." Napalunok si Amira. Wala siyang ibang masabi. Ayaw niyang malaman ni Rafael. Pero ang gaan pala sa pakiramdam na may nagsasabi sa kanyang poprotektahan siya. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Ang tsismoso mo na pala." Bahagyang ngumiti si Rafael at pinunasan ang mga luha niya. "Okay lang maging tsismoso. Basta tungkol sa'yo." Habang pinagmamasdan niya si Rafael, batid niya sa kanyang sarili na ipinagkatiwala niya na ang lahat dito. Kaya nang dumating ang weekend na hindi siya umuwi, sobra ang kaba na kanyang nararamdaman. Pero mabilis din na nawala dahil nag-set up ng dinner date sa may garden si Rafael para sa kanya.
Binihisan siya ng maganda ni Menchie. Wala na, may mababaliw na naman sa gandang manika na yan. Nakangiting sambit ni Menchie. Napangiti siya rito. Salamat sa pag-aayos sa akin. Labis ang sayang nararamdaman ni Amira sa kanyang puso. Kumain sila ni Rafael ng dinner. Nagsayaw sa saliw ng tugtog at ilalim ng maliwanag na buwan. Wala nang paglagyan ang saya sa kanya. Yun ang unang beses na nakaramdam siya ng ganoong klase ng pagmamahal. Dahan-dahan at hindi kailanman namilit sa kanya. Pero kinabukasan lang, nayanig lahat ng saya dahil sa pagsugod ni Vincent. Huwag ka nang lumabas, hayaan mo na silang humarap. May mga bantay naman ron. Kakausapin na rin ni Sir Rafael. Imporma sa kanya ni Menchie. Pero agad siyang umiling at pinilit lumabas. Hindi, baka kung anong mangyari. Ako ang hinahanap ni Vincent. Kakausapin ko siya ng maayos. Susubukan ko. Subalit, papalapit pa lang siya sa gate. Naririnig na ni Amira ang kaguluhan sa labas. Paglabas niya, nakita niyang nag-aamok na si Vincent ng away kay Rafael. Ilabas niyo si Amira! Malakas na sigaw ni Vincent at sa isang iglap, humugot ng baril sa isa sa mga bantay. Anak! Umiiyak na sambit ni Inay Norma. Tama na! Parang awa mo na! Tinapat agad ni Vincent yon kay Rafael. Ikaw palang kumuha sa kanya. Akin siya. Ibalik mo sa akin si Amira. Pero humarang si Amira sa harap ni Rafael. Agad siyang hinila ni Rafael, pero nagmatigas siya. Mas humakbang pa at hindi natakot sa hawak nitong baril. Sige, iputok mo Vincent, malakas niyang sabi. Tumulo ang mga luha ni Vincent. Mahal kita. Bakit mo ginagawa sa akin to, Amira? Bumagsak na rin ang mga luha niya. Pagod na ako sa'yo. Sa tingin mo ba, pagmamahal pa to, Vincent? Hindi na tamang ginagawa mo. Nanghihinang ibinaba ni Vincent ang baril. Pero bigla nitong iniangat ulit. Pero sa pagkakataong yun, sa sariling sentido naman ito itinapat. Kapag hindi ka sumama sa akin, magpapakamatay ako. Eh di magpakamatay ka. Malamig na sambit ni Rafael at mabilis siyang hinila palayo. Ano? Ganyan ang ginawa mo. Palaging igigil trip si Amira para mapasunod sa mga gusto mo. Nasa akin na si Amira ngayon. Wala kang magagawa kung dito siya masaya. Kaya sige, iputok mo yan at magpakamatay ka. Wala kaming pakialam. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Vincent. Para bang sa pagkakataong yun, alam na nitong wala na talaga itong kontrol. Napasinghap si Amira nang umiiyak na lumapit si Inay Norma at tinabig ang baril na iyon. Tama na, Vincent! Parang awa mo na. Maawa ka naman. Ayaw na sa'yo ni Amira. Inalagaan at minahal ko siya para lumaki at maging masaya. Pero anong ginawa mo? Ha? Anong ginawa mo? Pinagsamantalahan mo ang kainosentihan habang wala ako. Ramdam ko na may iba kang ginawa pero nagbulag-bulagan ako. Kasi anak kita. At iniisip ko na baka nagmamahalan lang talaga kayo. Pero nang tumagal, wala na akong ibang makita sa'yo kundi ang ama mong kinamumuhian ko. Unti-unting napahikbi si Amira nang paulit-ulit na hinampas ni Inay Norma si Vincent sa dibdib. Anak kita, mahal na mahal kita. Palagi kitang kakampihan kahit anong mangyari. Pero paano ko gagawin yung kung ganito ka nakasama? Pakiusap, ayusin mo ang buhay mo. Pakawalan mo na si Amira at hayaan mong maging masaya. Napaluhod na lang si Vincent at tahimik na lumuha. Pakiramdam ni Amira, siya ang sumira sa relasyon ng mag-ina. Kung hindi siya dumating, hindi sana mangyayari yun. Gayunpaman, nangyari na ang nangyari. Hindi na nila mababago pa ang lahat. Pagkatapos ng araw na yon, tinulungan siya ni Rafael na magdesisyon. Si Inay Norma, sinuportahan ang pagpapagamot nito. Si Vincent, sa halip na parusahan, nakiusap na lang siya kay Rafael na ipadala ito sa mga professional para ma-overcome lahat ng tumatakbo sa isipan nito. Kahit na kinuha ni Vincent ang kainosentihan niya at palagi siyang sinasaktan. Naging boyfriend niya pa rin ito at naging mabuti sa kanya kahit papaano. Kaya niya rin magpatawad para kay Inay Norma na mahal pa rin si Vincent. Lumipas ang 1 taon, nagpakasal na agad sila ni Rafael. Kahit kasal sila, kailanman ay hindi nito pinutol ang kanyang pakpak.
Hinayaan siya ni Rafael na magtrabaho at maging successful sa sarili niyang paraan. Pero nang mabuntis si Amira, siya na rin mismo ang nag-decide na gusto niya na lang mag-focus sa pagiging housewife. Anong nangyari sa asawa ni Raquel saka dun sa kabit? Tanong ni Amira habang kumakain ng mani. Nakataas pa ang paa sa inuupuan. Ayon, dinimanda ni Angge, kwento pa ni Menchi. Nagpatuloy pa sila sa pagchichismisan. Siesta ng mga kasambahay sa mansyon, kaya nakikiupo siya at nakakasagap na rin ng chismis. Ang mga anak ni Amira, hinayaan niya na lang na maglaro sa paligid. Natatanaw pa rin naman niya. Kumpulan na naman ang mga chismosa, sambit ng kararating lang na si Rafael. Agad namang tumayo ang mga kaibigan niya at bumalik na sa kanya-kanyang trabaho. Natawa na lang siya sa pag-alis ng mga ito. Kumusta ang chismosa kong asawa? Natatawang tanong ni Rafael pagkatapos humalik sa kanya. Tumawa siya at marahang tumayo. Busog na naman sa chismis. Natawa na lang si Rafael at hinawakan ng kanyang kamay. Tinawag na rin ito ang mga anak nila para makapasok na. Sa wakas, nakamit na ni Amira ang buhay na may pakiramdam ng kalayaan at tunay na kaligayahan. Ang kwento ni Amira ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat maging tanikala na naglilimita sa ating kalayaan. Ang pagtulong at pagmamahal sa isang tao ay hindi nagbibigay ng karapatang kontrolin ang kanyang buhay, mga pangarap at mga desisyon. Ang utang na loob rin ay mahalagang pahalagahan. Ngunit hindi ito dapat gamitin upang gawing bihag ang damdamin at kinabukasan ng isang tao. Ipinapakita rin ng kwento na ang lakas ng loob ay hindi nasusukat sa kakayahang lumaban sa iba, kundi sa kakayahang ipaglaban ng sariling dignidad at kaligayahan. Tulad ni Amira, minsan kailangan nating gumawa ng mahihirap na desisyon upang makalaya sa mga sitwasyong sumasakal sa atin. Kahit pa may mga taong masasaktan o hindi sasang-ayon sa ating pinili. Sa huli, napatunayan ni Amira at Rafael na ang pag-ibig na may respeto, tiwala at kalayaan ang siyang nagtatagal. Sapagkat ang tunay na pagmamahal ay hindi pagmamay-ari o pagkontrol. Bagkus ito ay sumusuporta, umuunawa at hinahayaan ang taong mahal niya na lumipad tungo sa sariling pangarap at kaligayahan. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.